Dahil si Jello X ay masasecure na ang pare nating si Lord. Ito, di pa tapos. Si Pew Pew Men gusto pang sumagasa pero mali yata yun pare. Nagbigay siya ng isang kill. Pero that is still okay naman dahil di naman siya na-shutdown at the Lord has already been secured. So ano na lang yun, a little bit bonus mula kay Pew Pew na para lang may konting kabig din. Pero sometimes yung mga small picks na yan magiging enough na para magkaroon ng possible comeback pa eh. Lalo na siguro kung sobrang nagdo-dominate na siguro mga nasa killing streak na rito si Pew Pew. Well, doon talaga masya-shutdown siya. But right now, mukhang naghaharap ng paraan dito na papag-poke down si Chen pero na-backlane sila. Well, backlight talaga indeed. Pero ito na, ginamit na naman yung carpet dito ng ating Highland para naman. Pero Jake na to, were able to get the kill and that one habang ating Lord is nandun na rin sumipad ng bottom side para lamang magbigay ng pressure. Meanwhile, habang mga kaganapan na yun, nakakuha naman na isang kill sa 4v5 scenario just in case. At pabor na pabor pa rin doon sa ating mga barangay. Tinatalonan na rin nila yung mid lane, kinatok at nabuksan na ang tarangkahan. Isa na lang ang hihintay nila, ang tower to the top side, and now they're still complete. 5-man Hager head pa rin. Yung ating Ligaya naghahanap lang ng pagkakataon dumamba sa may backlines dahil ang pressure ay binibigyan ng tuloy-tuloy. Papasok ba? Yes, very well indeed. At mukha maghahanap ng away ang ating mga taga-barangay Rojas. It's now or never. Ika nga nila. Makakuha ba sila ng pagkakataon to at least given potential setback dito? At syempre mapapatay nga si pare nating J4 Blades at it's a kill of 4v4 kung sakasakali. Lumana ay buhay na rin yung ating Hylos dito just in case lang gusto nilang gumawa ng play pero walang ultimate available para makapag-chase sa mga membro ng mga taga-barangay tatalon. Wow. Gusto na talagang tapusin ng Barangay Tatalon yung game sana. And I can expect it dahil kung ako yun, talagang i-go-go na natin yun kasi eto na, Grand Finals na sana to pero on-bound na. But I think that might be a little bit mistake though. Medyo off-angle nga lang pasok ni 0-2 with the Raging Sunstorm. Nag-Silkring Eagle si Pew Pew para lang makakuha ng knock-up doon kay Super Chad. Eto si 0-2 naman onto the front line sa Batang Gelly. Nag-entropy si Ainel para makakuha ng magandang side lane damage from to Jello. And although kompleto naman ang side ng ating Barangay Rojas, ipipilit ba nila ang clash? Are they going to go in all out? But no, hindi pa naman. Respeto daw, respeto muna ang ibibigay ng ating Barangay Rojas. Nandun yung kanilang pitik para lamang makakuha ng countermeasures. No, the problem right now still exists pre 30 seconds onto the ball clock bago mabuhay yung ating Lord and potential luminous Lord na pwedeng i-utilize dito ng ating Barangay Tatalon for them to finish the game as well. The problem still exists. Wala na silang pandepensa dito mga tore na pwedeng magbigay sa kanila ng limelight onto winning on a macro sense. Ang pressure is on for the side ng Barangay Rojas. Barangay Tatalon is still looking for opportunity to finish the game that they can really do so pag nakakuha na nila itong Lord na to. Pero ito na nga, information, nakita na nila na inumpisahan na yung Lord. Pero papasok na si 0-2, naka-angkla dito si Jake the Dog. Glorious Pathway, ginamit din. Pero maganda ng knock-up na naman ni Pew Pew. Nagbuhabang-bang na sila doon sa batalikon. Si Ainul once again able to take down the hour Matilda. Pero si Sen naman nagbabato din ng kanyang mga bulalako. Si 0-2 tumatakbo na lang, makakatakas pa ba siya. Pero yung mga fidget spinner dito ni Jake the Dog will be enough ba to take down 0-2. Hindi pa palamatan dyan si Jeles naman para magbigay ng masakit na damage. At tatlo ang napaulot dito ng Barangay Tatalon. They have the opportunity to end the game. Depensa Marino, sila Dania Barte, pati na si Ainul once again. Nag-entropy siya pala para lang maiwasan ng damage shot mo dito ni Jello. Pero focus on the goal. Red Labrador, will this be enough ba? Andyan yung Astral Echo and I think this will be it na. Tapos ang boxing and the finalist for our grand finals will be Barangay Tatalon with a 3-2 standing. Grabe, napakainit ang laban ng dalawang teams na to. Pero isa pa rin po ang magwawagi. At ito ay ang ating Barangay Tatalon na makikita nating muli sa ating Grand Finals bukas. Congratulations din para sa ating Barangay Rojas for putting up a fight. I think they really just kunulang lang talaga kinapos. Men, basing on to the drafting itself, men, nagkaroon sila ng konting ngayon nga, hindi nila nakuha yung kanilang win condition onto the game in identity of the draft itself At na-execute naman ng pretty precisely ng ating Barangay Tatalon yung gusto nilang patunguhan dito with an early-oriented team composition, pare ko. Sad to say, may isa talaga mamamaalam para sa ating torneo at
Malay natin, susunod, makabawi ang mga barangay sa Rojas just in case. Yeah, pero hindi pa tapos. They still can get some podium finish eh. Tama. Don't forget, meron pa tayong Battle for Third tomorrow naman yan. So, yes, Battle for Third for Barangay Rojas. At least, pero alamin natin kung sino ang sasama naman sa Barangay Tatalon sa ating Grand Finals. At the same time, Rojas as well will be waiting kung sino ang makakalaban nila to get at least a bronze finish. So, magbabalik kami. Meron pa tayong isang semifinals later on. Akala nyo, tapos na ang haba ng series na yon, pero hindi pa tol. Meron pa tayong another best of 5 series, which naman to. Ito na ang hinihintay ng iba. Cruz Naligas versus Barangay Obrero. We will be right back.